Well, well, well. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Ito Brosas. po ang The Kitty Show. Ang tayo na talakin, Showbiz Edition. Kita niyo naman ang outfit. Ni kumaring Ultra Maldita. On a Black Black Saturday Saturday. at that, di Aray ba? ko. Ayaw magpakita ng Kasi alam ko cleavage. magba-black ka eh. So, I had to counter it. So, nag-brown ako. Di ba? Bago kami maligalig at pag-usapan ng kung ano mga bagay-bagay, gusto po muna namin pasalamatan ng aming 12,157 plus organic subscribers. Pinaligayan niyo po ang aming Sabado de Gloria. Talagang gloryang-gloria ang aming pakiramdam. So, ngayon nga po, sa aming episode 3, pag-uusapan muna natin sa ating easy round ay syempre pa, ang isa sa mga icons ng Philippine entertainment industry, isang mahusay na singer, at talagang karapat-dapat talaga siya sa kanyang title na Asia's Queen of Songs. Kami po ay nakikiramay at talagang nabigla at nalungkot sa pagkamatay ni the late great Miss Pildita Corrales. Mare, nung nabalitaan mo, ano nang una mo naramdaman? I was shocked. Di ba? Kasi parang, was it, the last time I saw her on social media, yung parang birthday niya, inaawitan pa siya ni Jericho Rosales, di ba? Yes. Martin Rivera. That was her 87th birthday. Oo, di ba? Parang, tapos nothing was heard of her After that, di ba? Oo. Tapos, hindi nga alam yata yung, basta namatay siya sa pagtulog eh. Oo, sa Natutulog siya eh. Oo. So, She died. it wasn't clear kung namatay siya na inatake Siya, siya while oo. sleeping or Oo, whatever, oo. di ba? Yun ang yun ang naramdaman ko nung Oo. nawala siya. Kasi kasi parang si Tita Pilit, si Mamita, parang she's like one of those rare icons na pag nakausap mo, hindi mo mararamdamang icon. Yeah, Kasi- wala siyang star complex. During 2017, di ba, nagkaroon ng isang parang concert na Yeah. siya ang bida na pinabagatan ang Evening with Pilita. Ako yung parang nag-imbita ng mga Preston, isa ka sa mga naimbitahan. Di ba? Napakagrasyosa, Oo. napakagiliw. And then, I had the opportunity to talk to her one-on-one. And pareho kami nang tatandaan sa kanya, lalo-lalo na yung anak niya, ni Jack Lou Blanco. Hinabi niya, di ba, na ang bango-bango ng mami niya. Mabango talaga si Mabango talaga po siya. Iba yung halimuyak Pilita. niya. Oo. At hindi yung, di ba yung ibang matatanda, sorry for the word, iba yung halimuyak na parang masangsang na. But si Tita Palitz, Oo. iba. Tsaka well-dressed palagi. Oo. Age-appropriate yung mga dress. Yes! Hindi hindi nagmumurang kamatis ba yun? Kamyas ba di yun? nagmumurang Diba? kamyas. At higit sa Oo. lahat, ang maganda sa kanya, just because I think that was like so many years ago, at that time, she was still very, very sharp. Nakakalungkot in a way, di ba, yung kwento nila Monching, di ba, they were interviewed by a TV show, or by a news program na wala siyang problema health-wise, kaya parang nakakalimot na. Di ba? At her age of 87. And then, ang ganda-ganda rin yung sinabi ni Jackie Lou na parang lahat ng pwede nilang masabi sa mama nila. Nasabi na nila. And that alam nila that something went wrong. Kasi di ba the husband, yung stepdad niya, ang tumawag ng 2 a.m. in the morning. Eh dapat pala, dadalaw sila on a Monday. On a Monday. Sa mami niya. So, sa mga songs ni Palita, anong favorite mo? The Pipit? Pipit Yes! ba yun? Pipit? Oo. Oo, kasi parang, di ba, she gave it a very iconic, take, di ba? Kasi maraming kumanta niyan yung Pipit. Pero nung siya na, iba yung di ba? Astromiliad-liad siya, di ba? Saka, pag nakita siya nag-perform, iba siyang gumanong ng bewang, di ba? Oo, May imbay. Oo, ang tawag dito yung suave, di ba? Oo. Kumbaga sa lalaki, di ba, suave yung mga moves. Siya sa babae, talagang di ba? Saka, I remember ang Pipit very well kasi nung concert niya nga, naging duet nila ni ng Ni paborito Janine? niyang apo, ni Janine. Okay. Kasi yung mamang kay At Lupit. ang tawag dito, Ang kamukha puso mo niya. Oo. Yun ang pinakakamukha niya sa lahat ng apo niya. Sa lahat ng apo niya. Oo. So, I think that was one song. Another song, Kapantay ay Langit. Ay, oo. Di ba? Ano yun national anthem ng mga magjowa. Yes. Kapatay. Parang yun
parang vow. Oo. Di ba? Parang kapantay ay langit. Langit. Kung ba, sukdulan yung pagmamahal mo, Oo. di ba? Kapantay ay langit. Oo. And of Di ba? course, everyone remembers her for A Million Thanks to You. Ay, that's her classic That's song. her signature song. Signature song. Na talagang daliyan is liyading. Oo. Hindi ano yun eh. When you hear the song, kahit na hindi mo marinig, alam mo si Tita Pilits yun. Si Tita, si Mamita. At isa pang hindi ko makakalimutan, yung nag-host sila ni Bertawa Marcelo ng Tanghalan ng Kampiyon. Oo. Sila yun. Sila yung yun. original singing show na 7 weeks, wala pang text votes, diba? Talagang pagalingan ng singer, pagalingan ng tenga. Si Chona Velasquez. Si Chona Velasquez. Naging Regine. Oo. Si Chona Velasquez ang pinakamalaking produkto ng Tanghalan ng Kampiyon na sumikat. And for a while, si Josephine Banig Roberto. Oo. That little girl na sumikat sa stage. Sa stage diba? siya. Pero sila talaga yung mga produkto. Perfect tandem, yung hosting tandem yung kanila, no? Iba. At yung kasosyalan ni Tita Pili, tapos yung pagiging cowboy ni Bertawa, tapos Marcelo, Bulacan, di ba? Oo. Diba? Tapos basta meron silang parang laging kinakanta na parang lagi sinasabi ni yung tigading, gumagano lang si Bert Parang Rojas Pandan ata yun, tapos biglang iimbay si Pilita ng parang pasaya. Oo. At ang nakakatuwa sa kanilang dalawa, akala mo talaga, di ba? Parang yun ang banter. Yun ang chemistry. Yeah. It's a perfect chemistry. Diba? And that is one of the many reasons, aside from the contestant ng mga singer, inaabangan talaga yung harutan nila ni ni Tita Pilits. Ni Bert Marcelo. Marcelo. Wala lang ganong host. Wala na. Oo, sorry. Diba? Pero they cannot I'm sure the millennials do not know about him. Nobody can replicate that kind of tandem, hosting tandem on television. I think pwede lang itong mapatunong araw, yung super social nga lang, na Sir Tora and Elvira Manahan. Pero sobrang social naman ng dalawang yun. Kasi, di ba, minsan nakikita mo, nagigigil pa si Bertawa sa kanila. Kunya kinakagat sa braso, kunya sisinghutin, aamuyin. So, at hindi bastos ang dating, ha? Yeah. Diba? What I'm trying to say is, itong mga panahon na to, may ganong host na nagsisinghutan, ika-cancel culture na yan. Diyos ko, day. At natandaan nyo na, nagaganyan pa kayo. But those were like TV's golden years. Yeah. Diba? Kaya, kay Tita Pilita, kay Jackie Lu, kay Monching, kay Janine, sa lahat ng mga apo ni Mamita Pilita Corrales, kami po sa The Titi Show ay taos-pusong nakikiramay. And I do hope, one of these days, may gumawa ng Pilita the musical. Yeah. Kasi diba, there's a documentary that Janine Gutierrez is doing na hindi ko alam kung natuloy. O natapos. Natapos, or on hold. But it's a documentary by Baby Ruth Jimenez. Yung gumawa ng Beauty Queen. Nino? Yung Beauty Queen yung Sunday Beauty Queen. Yung documentary na yun. So, I hope ngayon, mas ma-inspire si Janine na gawin itong documentary. Ipalabas na yung documentary about her lola. Pero it's not sooner kasi syempre grieving pa yung family. Yes. Diba? Pero at least, it will take some time. Pero at least, di ba, mas magandang gift to na magpapakita lalo na sa younger generation kung anong legacy ni Pilita Corrales. Oo. Tsaka si Pilita Corrales nasa history ng music. Yes. You cannot erase her name. Oo. Hindi pwedeng wala ang name niya. Yes. She is that good. At tandaan niyo, in Australia. May pinangalan. Diba? Pinangalan. Pilita Corrales Street. Pinangalan sa kanya. Ganun siya kasikat. Diba? During her heyday. Can something you imagine? Na parang feeling ko, hindi pa nagagawa ng kahit na sinong singer sa ngayon. Siguro, kasi may Fernando Poe Jr. Street tayo. Pero yung sa ibang bansa, ay wala yun, day. And it was in the 60s, 70s pa yun. Di ba? Ganun ka early. She was honored. Parang she was like a megastar. International megastar na. Wala pa yung ganung title. Wala pang na siya. Ganun siya ka-accomplish, di ba? And speaking of accomplishment, siyempre pa, eto na ang aming mga letter senders. So, Mare, basa. Mauna ka. From Rebecca, hi po. I like your show kasi straightforward kayo pag nag-comment. Walang palabok.
Ay, hindi mo tayo nagtitinda ng palabok. Constant tinitinda natin, ano? Charot! At ito naman, mula kay Yin Yang, finally, we have a showbiz talk show na may mga host na naniniwala sa resibo policy. I agree with them in this time of social media at buhay na ng mga tao ang SOCMED, proof of evidence matters. Oh, hindi ba? Alam niyo naman kami sa VCG show. May sustansya. Mare Basa. Wow, what a name. Clotilda Galapate. I like how the hosts handle those commenting without thinking. Yun na. Wow, parang may pinatatamaan. Support celebrities we like, but not resulting to becoming negative to others' opinion, especially if they have basis why they said so. Yes. Oh. At eto na, si Invincible, hello. Namimiss ko na rin po si Mr. Bongga, si Glenn si Bongga. Nasaan na po siya? Sana magsama-sama kayong tatlo if possible. Kasi po, tumaas na ang budget ni Glenn. Hindi, joking aside, our friend Glenn si Bongga po kasi ay nagkaroon ng day job. Nagkaroon siya ng 9 to 5 job dahil hindi niya na makakatakasan na makaka-apekto sa taping ng show. So, kailangan niya mag-file ng leave pa doon para makapag-tape sa show. Yeah. So, mali niyo naman, one of these days, siguro pa pag nag-second year anniversary kami na special, imbitahin namin siya to be here. Para lang makapag-say hi and hello sa ating lahat. Dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Utso Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show. Ang tayo na talakayin Showbiz Edition.